Amen. Praise be to God. So, yun ang si Jezebel. Jezebel in the Old Testament, may kita natin, the first time the name of Jezebel occurs in the Bible is when she is getting married to King Ahab in 1 King 16:31. O, 1 King. O, basa natin yan. Ano nature niya? She killed God's prophet. She ordered Naboth's death at kinuha niya yung vineyard. No, basa natin lahat sa 1 Kings. No, pag binasa, she practices witchcraft. No, ito pala si Jezebel. No, ang dami niyang introduce sa Diyos. Naniniwala siya sa mga witchcraft, sa mga mangkukulam, sa mga, naniniwala siya sa mga tawas-tawas. May naniniwala ba dito? Oh, baka na maligno yan. Oh, ano yan? Patawas mo nga yan. Jezebelism spirit. Hanggang ngayon, kailangan makalaya ka dyan. Brother and sister. Nandun sa bahay mo, yun ang pananaw mo. Meron tayong Diyos na tagapagpagaling. May nangyari sa ano, siguro ba na ano yan? Nanuno, patawas nga natin yan. Pupunta ka doon sa mangkukulam at merong kandila, merong bilog at something na lahat ng uri ng orasyon at dasal. Jezebelism, witchcraft. Meron pa bang naniniwala dyan dito? Hanggang ngayon, pag naniniwala ka dyan, may problema ka. Kailangan ba kalabas sa Thyatirian Church Age? Oh my, hallelujah. Amen. Oh my. Lahat ng uri ng ritual, routine, traditional, mga kapatid, ng mga pananaw, maling pananaw. Spirit of the glass. May nilalaro mo ba yan? Can you say amen? No, dyan umiikot yung mga espiritu, mga kapatid. Huwag kayong maglalaro niyan. Pag wala kayong Holy Ghost sa puso, kayo laro kasi tumatalon yung espiritu. Pwede kayong maposes dyan. Pag hindi selyado yung kaluluwa nyo, hindi kayo grounded sa word, hindi nyo alam pag tumalon yan. Huwag kayong kukonsulta sa mga ganyan, mga kapatid. Because that's not the Spirit of God. That's not in the Bible. Hindi yan turo ng Biblia. Sino nagturo niyan? Katoliko. Jezebelism. Dominating female. No, ang dami niyang ginawa, ang dami niyang binago sa pamamahala sa iglesia. I-introduce niya, mga kapatid. Kaya, yung tinuro sa atin ng mga lola natin, di ba? Dala-dala pa natin hanggang ngayon. Ay, sabi ni, kasi lola, sabi kasi ni Mang Kepweng at ni ganito, ganyan-ganyan, kailangan ganito daw yan. Pag may nangyari sa anak mo, kailangan ganito, ganyan-ganyan. Pag hanggang ngayon, ganyan pa rin ang pananaw mo. Yun eh. Kailangan mabago yung ating pag-iisip. Kailangan ma-renew yung ating pag-iisip. Amen. Oh my, yun ang kanyang ginawa. At sa dulo, makita natin to si Jezebel, 2 Kings 9:35. No, kinain ng aso yung kanyang katawan. No, lahat ng ginawa niya, may katapusan dyan eh. Di ba? Kung anong tinanim mo, ani mo. Kung anong tinanim nitong Vatican City, itong World Council of Churches, the Purple Curtain, sa ating aanihin niya. May katapusan din siya. Namamayagpag siya ngayon. Amen. Pag darating ang time, ibubulit siya dun sa dagat-dagatang apoy. Si Jezebel, dumating ang time, kinain, yung hiniumod yung dugo niya ng aso. No? Pag ilala niyo yung account ni Elijah sa Bible, mga kapatid, may katapusan yung kanyang kasamaan. So, ganun din Satanas sa ating buhay. Amen. Praise be to God. She was a prophetess, a false teacher, no? Preacher din pala to. Babae, nangangaral sa pulpit. Kaso yung teaching niya mali. Can you say amen? No, kaya nga sa atin, hindi pinahintulutan yung babae mangaral sa pulpito. Sila yung nagsishare, individually, personal salvation, testimony, pero hindi pinahintulutan tumayo sa pulpito. At ang simbahan na pinahintulutan ng babae sa pulpito, that's not in the scripture. Si Jezebel ang gumagawa niyan, siya yung nasa pulpit, nangangaral sa congregation ng bayan ng Israel. Walang magawa ang bayan ng Israel. Kaya may nag-aros na isang propeta ng pangalan na Elijah. Nirebuke niya yung Jezebelism. Can you say amen? Why are we not organization? Why are we not denomination, mga kapatid? At nangaral ang ating propeta, many painted of Jezebel. No, nagalit siya. Nire-rebuke niya kasi meron siya espiritu ni Elijah. Katulad dun sa Bible hanggang sa ating panahon. Amen. Anong ginawa ni Jezebel? Hinanting si Elijah. Kaya ang espiritong ito, mga kapatid, na kukontra sa kanya, huntingin niya yung mga anak ni Lord eh. Si Brother Joel, ready na ako magpa-hunting eh. Amen. Mamatay man tayo sa katawang ito, lilipat na ako sa kabilang dimension.
Hindi ako tukot ipangaral to. No, sa denomination, hindi mo pwedeng banggitin to. Hindi ka pwedeng mangaral about sa babae, pagpapahaba ng buhok, pagpapalda, sisibakin ka nila, papalayasin ka ng simbahan. Huwag ka dito sa amin. Jezebelism. Hindi nila alam, yung espiritu ni Jezebel nandun sa kanilang mga denomination, organization. Hallelujah! That's not the Bible, mga kapatid. But in this message, huugasan ka ni Lord. Linisin ka ng ating Panginoong Yesus. Papakita sa iyo, i-unveil sa iyo lahat ang mga bagay na ito upang makalaya ka. Amen. That's why, ang mensaheng ito, yung ating pananampalataya, hindi ito pare-parehas. Dito pare-parehas. Kasi dito, buhay ng ating Panginoon. Linisin ka hanggang tayo palitan ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoong Yesus na tumayo sa kanyang dalisay na salita, not to compromise the Word of God. Huwag natin ibaba standard sa pulpitong ito, mga kapatid, dahil ito yung way, mga kapatid, ng paglilinis ni Lord sa mga tao, sa ating mga kaisipan. Kasi pag hindi natin ipangaral ito, ang pulpito naging mahina, mga kapatid, lahat ng mga espiritu, welcome na rito. Ay yung mga tao, maraming dalang espiritu yan. Bibisita sa inyo, makukonvert ng bago, lilinisin mo pa yan. From justification, sanctification, tuturuan mo pa yan. So may daladala mga espiritu, iba-iba uri ng espiritu. No, kaya ngayong word, nagipagbaka yan eh. No, kaya ang church, tinawag yan na spiritual hospital. Ginagamot niya. Can you say amen? Ginagamot tayo ng salita ni Lord. Amen? So yung kanyang background nito, mga kapatid. So 21, balik tayo sa Bible. Okay, so 11:45. We're close, mga kapatid. 21. At, sabi dyan, at binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. Ang bait pa ni Lord eh. No, kahit nakikita niya yung kabalastugan nito ni Jezebel sa church ng Thyatira, kung paano ito pumasok. Ano tamo, sabi ni Lord, oh, binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. Ano mo si Lord? Hindi niya naisumpain itong mundo o i-judge niya eh. Gusto niya mag-repent sa kanya at bumalik sa kanya. Kaya sabi, for God so loved the world. Ganun din ang pangangaral na ito. Hindi tayo tinataboy ng mensaheng ito, ng preaching, o galit si pastor, o galit sino mang ministro na hindi, gusto ka lang niya malinis. At magsisi ka, at bumalik ka sa kanya. Hindi para i-down ka, hindi para itakwil ka, hindi para palayasin ka. Yun ang purpose ng word eh. Ganun din ang Espiritu ni Lord, mga kapatid. Kasi alam niya, may dapat i-correct sa'yo. May dapat kang ayusin. Ang problema, hindi mo inayos eh. So, magiging parang magkalaban kayo ni Lord. No? Yung word sa'yo, masakit. No? Parang tabak yung word sa'yo kasi pumapalag ka, lumalaban ka. Ang gusto naman ni Lord, ang gusto naman ni Lord sa atin, magsisi ka. Lord, forgive me. Panginoon, nagkamali ako, tulungan mo ako, patawarin mo ako. Balik na ako sa presensya mo. Pero habang hindi ka mabalik, yung word, tabak yan. Parang armas sa'yo yan. Parang marinig ko, parang sakit ah. Kasi lumalaban eh. Yung sabi nila, binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. So, ang bayang ito, ang ating lugar, mga kapatid, habang hindi pa dumarating yung judgment at hindi pa kinukuha ni Lord ang bride niya, binibigyan tayo ng panahon para makapagsisi. Ang Amerika, ang Vatican, amen, ang United States, binibigyan ni Lord ng panahon para makapagsisi. Kasi pag dumating na siya, automatic yan, judgment na yan, mga kapatid. Wala na maliligtas, mga kapatid. At nasa panahon tayo, ang mensaheng ito, it is a double grace. Sabi, grace, mga kapatid. Hanggang makarecover tayo, maayos ang ating pag-iisip. Malinis tayo, may posisyon tayo dun sa lupang pangako. Sa mystical body ng ating Panginoong Yesus. Amen. At sabi dyan, 21, at siya, ito ang problema. Binigyan ni Lord, magsisi itong espiritong Jezebelism, mga kapatid. At siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Ano yung sabihin ng pakikiapid? Di ba? Hybridization eh. Di ba? Pwede sa lahat. Kaya tinawag ang, di ba, yung purple cornet, tinawag na a mother of harlot eh. Patutot, tinawag siyang patutot. Kasi kung kanin-kaninong lalaki siya, naturally,
Amen. Maraming bining ano sa kanya. Can you say amen? Nakita niyo? Kaya ang daming, from the Vatican Church, mga kapatid, ang daming mga sanga. Trinitarian, Methodista, Dating Daan, INC, ang daming mga anak. No, ina ng patutot. At darating ang time, babalik sila doon sa ina ng patutot kasi you cannot buy yourself unless you have the image of the mark of the beast. Pero lahat sila, no, ayoko lang sabihin, lahat sila Katoliko. Kahit pa sabihin nila, hindi, Pentecostal ako, hindi, Baptist ako. Amen. Pag yung turo mo, naniniwala ka sa tatlong Diyos, titarian ka, that's not the Bible. Amen. You need the opening of the seven seals para makita mo, ito pala history nito, dito pala nanggaling to. Okay, ngayon tinutukoy natin sa panahon natin upang ma-identify natin yung mga spirito ito sa ating panahon, mga kapatid. Do you love the Lord? This is the message. I'm preaching the message of the hour, mga kapatid, sa ating panahon. Kala mo, okay, sinisimba mo, pero yung teaching niyan, yung mother niyan, yung produkto niyan, yung binhi niyan. Kasi yung word, din niyo yung word, ginagawa ni Pastor. Diba the Joel, word itong hinasi ko sa inyo, binhi yan. So pag maling binhi yung nahasi ko sa inyo, magkakaroon na epekto sa inyong pag-isip at sa inyong pamumuhay. Isipin mo, nandun ka sa maling binhi, narinig ka, nakikinig ka every Sunday, nandun ka, worship ka doon sa maling Diyos. At yung binhi, pag naitanim yan, nag-uumpisa yan sa seed na maliit. Hanggang magbunga yan, may manifestation yan. Kaya may kita mo yung mga taong, bakit may manifestation yung buhay nila, pag mali yung nakain nila, may manifestation, yung behavior nila, yung character nila, yung attitude nila, yung pananaw nila. Okay, kasi doon sa kanilang kinain na bini, sa kanilang mga iglesia. Pero pag tama yung kinakain nyo by the grace of God, magiging matalino kayo, magiging mananagumpay kayo sa daigdig na ito, mga kapatid. Amen. Bini. At yung bini, mga kapatid, magbubunga yan sa gusto mo. Diba? Natural. Pag nagtanim ka ng ganitong bini, no? Bini ng kalabasa, bini ng pechay, talagang sa gusto mo, may time and season yan, magbubunga yan. So isipin mo, lahat yan magkakaroon ng produkto. So, kaya nga laki ng responsibilidad, mga kapatid, ng mga nangangaral, mga kapatid, sa bawat iglesia. Kala nila, basta pangangaral lang, kukuha ko ng maraming salapi, maraming tithes and offering, ano yung ginagawa nila. Pero yung quality ng word nila, yung naitanim nila, no? Napakaraming mga taong kaluluwa, dadali nila sa impyerno. Because of the false teaching, Jezebelism. Oh, my, hallelujah. Amen. Oh, my. Ma-appreciate yung message ito, mga kapatid. Kala nyo lang, si Brother Joel, susunod ni Brother Joel. Ano ba yung preaching sa amin? Parang tinataboy yung tao. No. Na parang Espiritu ng Lord, galit siya doon sa mga Espiritu eh. Kasi gusto niya magsisi, mga kapatid. Hindi galit si Brother Joel, I'm preaching the Word. I'm preaching the heart of God, the Spirit of God, mga kapatid. Anong nais niya maging sa atin, mga kapatid. Amen. Kiyapid. Sabihin, kung kanino sumasama. Naturally, di ba? Dito siya sa asawa niyang ganito. Pwede siya sa church na ganito. Pwede na naman sa ganito denominasyon. Pwede na sa ganito denominasyon. Pakikiyapid. Spiritual adultery. Kala niyo, okay lang yan. Dapat doon ka lang sa husband. The headstone coming down, the Lord Jesus Christ. Doon ka lang dapat kumakain ng binhi. Can you say amen? Doon sa iyong husband, kay Lord. Huwag ka tumanggap ng ibang binhi, mga kapatid. Kaya nga ang bride, kailangan silang maselyuan. No? Kasi pag naselyuan sila, wala nang papasok na ibang binhi pag may nananahan na ron. Pag wala pang nananahan doon, hindi pa siya selyado, ang daming binhing welcome doon. Lahat ng uri ng teaching, lahat ng uri ng the most anointed one at 10 times, mga kapatid, sa ating panahon. Kala nyo, basta lang inaatinan nyo. Importante, buhay at kamatayan yan. No, kaya nga, mamili kayo ng church na inyong atinan. Hindi ko sinasabi dito kayo sa Magalang Pampanga. Hindi ako, alam nila ba Toto yan, Bado P. Hindi nga ako namimilit na, magbautismo ka, dito ka sa amin kasi kami ang iglesyang maliligtas. No. Wala iglesia na maliligtas. Kay Kristo ang kaligtasan. Maghanap kayo na nangangaral ng message. Amen, sa panong ito, doon kayo magsimba. Ilang, mga kapatid. Kasi hindi ito paramihan, hindi ito pilitan eh. You cannot join the family of God. You cannot join the end time message. You need to be born in the message. You need to be born in the family of God. You need to be born in the mystical body ng ating Kailangan maisilang ka kasi pag di ka naisilang, 10 years, 20 years, aalis ka sa iglesia ngayon. Kasi nagsawa ka na. Amen. Ayun nangyayari, mga kapatid. Ang rapture
is a personal revelation. Kailangan ipahayag sa inyo, mga kapatid. At doon kayo magiging matibay. Andiyan ba kayo? Amen. So tuloy natin sa 22. Narito aking siyang iniraratay. Ayaw kasi magsisi sa higaan. Niratay sa higaan. Di ba? Ayaw magsisi, balihan ka ni Lord. Ratay ka sa kahirapan, sa karamdaman. Kumbaga, yung salot, pahintulutan na ni Lord. Ayaw magsisi, ayaw bumalik sa akin, ha? May aksidente sa pamilya. May kahirapan sa pamilya. May trouble sa tahanan sa mga anak. Kasi ayaw magsisi, ayaw bumalik, eh. Ayan. Bakit ba, sir? Papayin naman ako, ba't nangyari ito? White horse rider, red horse rider, black horse rider. Saan? Nandun, na-invade. Amen? Ayaw magsisi. Ayaw matinang gawain. Ayaw makinig sa advice si pastor. O sige, sasalutin. Ganun na naman mga kapatid eh. Pag nainig ka sa word, it is a blessing of God. Amen? At ang mga nakikiapid sa kanyang malaking kabigatian, maliban na kung sila'y, nulit na naman niya, 2 beses, no, yung pagsisi sa kanyang mga gawa. Ito naman si Lord eh. No, ang Lord, unlimited yung ano niya, forgiveness niya. Di ba? Unlimited si Lord. Pag nagkamali ka, yan ang maganda sa ating Panginoon. Hindi yan yung parang, 3 beses lang magkasala, tapos diretso ka na sa impyerno. Di ba? Nung sabihin natin, Panginoon, kay Jesus, kay Pedro, sabi ni Peter kay Lord, Panginoon, kung magkasala 3 beses ang aking kapatid, ilang beses ko siya patatawarin? 2? 3? Can you say amen? Sabi na rin sa kanya, 70 times 7. Ibig sabihin, forgive always. Ganon din ni Lord eh. Pag nagsisi ka, tawarin ka ni Lord. Pwede hindi ka patawarin, di ba, ni Joel? Ng tao, di ba? Ng mga mahal mo sa buhay, ibang mga religious leader, ng pamilya mo. Pero si Lord, patatawarin ka niya. Pwede hindi ka patawarin ng mga anak mo. Dahil nag-away kayo. Ng biyanan mo, hindi ka patawarin dahil sa ginawa mo. Pero Lord, papatawarin ka niya. So, yung scripture, maliban na kung sila'y magsipagsisi. So, pag may nagawa kayong kasalanan sa ating Panginoong Yesus, alam mo sa puso mo, kahit di alam, di ba, Joel, punta ka sa kwarto mo, luhod ka kay Lord. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, i-correct mo ako. Panginoon, pinagsisihan ko yung ginawa ko. Tulungan mo ako makabalik sa iyong presensya. Yung ginawa ni Samson, di ba? Just once more, Lord, nagsisi siya. Hanggang makabalik siya sa presensya ni Lord. Hanggang makuha niya muli yung anointing ng ating Panginoong Yesus. Glory. Amen. 22. At papatayin ko. No, pag nagsisi, no, si Lord may blessing eh. Hindi lang yan puro judgment, hindi lang siya puro salot. Ito sabi niya, 23. At sabi, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. No, ito, continue pa pala ito. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip. Out of abundance of the heart, the mouth speaketh. As a man thinketh in his heart, so is he. So, yung ating pag-iisip, mga kapatid, bago mo pa sabihin, alam na ni Lord eh. Tama po ba? Yung isip natin, mas mabilis mag-register dun sa heaven, sabi ng Bible. Bago pa yung manifestation, ang nalalaman, iniisip mo pa lang, alam na niya, gagawin. Mawawala sa church to. Alam na niya agad. Paplanuhin mo pa lang, alam na niya agad. Amen. Oh, God, hallelujah. Na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo na ayon sa inyong mga gawa. No? Kung ano tinanim mo, aani mo. Gumawa ka ng mabuti, naglingkod kay Lord, blessing. Pero pag gumawa ka ng kasalanan kay Lord, judgment at salot. No? Kasi ayon sa ating mga gawa. So ganoon din no? Sa panahon ito. Gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. You reap what you sow, mga kapatid. Gumawa tayo ng tama, mga kapatid, sa ating pamilya, sa iglesyang ito, sa ating mga kapwa-tao, mga kapatid, may balik yan na pagpapala. Amen.
Amen. Tandaan niyo, because that's the Bible. Saan na tayo? 24. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira. Sa mga iba, ibig sabihin, meron din mga hindi nag-compromise. May mga mananampalataya, may mga bride doon, mga kapatid. May mga wise virgin doon. Can you say amen? And hindi niya lahat na nakalabas doon sa sistema ng iglesia. Can you say amen? Ganon din tayo, lumalabas sa sistema ng iglesia. Sabi ni Brother Ron, from churches to churches to churches, at yun yung masasakdal. No, kaya naglalakbay tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng mga walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, tinawag itong the depth of Satan. So si Satanas, mga kapatid, ay deception no? Makita natin dito, andyan yung deception, white horse rider, red horse rider, black horse rider, nandyan na. Amen. At it takes the anointing of God. It takes the Spirit of God para makita mo, magising ka, mga kapatid. Susunod dito yung kala Luther na mga kapatid, si Luther, nagising siya sa pamahala ng Catholic Church, lumabas siya dun sa sistema. Amen. Another anointing na binigay ni Lord, mga kapatid, dun sa iglesia ngayon. Ganon din dito sa atin. Inilalabas tayo, mga kapatid. Nakalabas na ba tayo? Kung ngayon, doon pa rin tayo sa sistema ng denominasyon nating pinanggalingan. Kailangan natin makalabas. Amen. Hallelujah. At sabi, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. 25. Gayunmay ang nasa inyong panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. No? May mga destinated seed, elected seed, mga kapatid, na nanatili sa pure word. Hindi sila pumasok sa Jezebelism, mga kapatid. At sabi nila, panghawakan nyo. Paparayan ako sa inyo. Kukunin ko kayo. Ganun din sa atin, mga kapatid. May mga mananagumpay, no? Doon, sa panahon yun. 25. Gayunmay, ang nasa inyo, panghawakan ninyong matibay, hanggang sa ako'y pumarian. 26. At ang magtagumpay, laging gano'n, no? At tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan. So, magtatagumpay ka, makataas ka sa Espiritong yon, at tutuparin mo yung kanyang magawa hanggang katapusan. Ganun din tayo. Hanggang magpalit tayo ng katawan. Wala nang balikan to, kaya nga yung awit natin, no turning back. All the way. Amen. Hanggang katapusan. Hanggang kamatayan. Hanggang mag-body change tayo, mga kapatid. Wala nang atras to. Amen. Wala nang, balik ako sa dating. No. Hindi ganyan mag-isip si Brother Joel. Because I know the message, I know the Bible, mga kapatid. It's going to be a perfection. At bibigyan ko ng kapamalaan sa mga bansa. Amen. Kala nyo, yung mga nagtitiis, walang reward dyan? May reward dyan. Mas malaki ang reward ng mga nagtitiis kaysa dun sa patuloy sa nagkakamali. Amen. Mas malaking blessing. 27. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Rod of, paano pagkasabi sa English? Rod of iron. Sabihin iron, rod of authority yan Sabihin may authority ka? Ano man sabihin mo, sa karamdaman, lumalayas. Sisaway mo yung kahirapan kasi mayroong rod of iron, may authority ka. Can you say amen? Pag wala kang authority sa tahanan mo, kahit anong rebuke mo, in the name of the Lord Jesus, kaya pinapalayas ka, wala authority, sabi ni Satanas sa'yo. Hello, magkakampi tayo, hindi mo mataboy. Kanina lang, kasama tayo sa inuman at ganito, ganyan. Hallelujah! Amen! Walang rod of iron, hindi niya maitaboy yung demonyo dun sa kanyang buhay, sa kanyang pamamahay. Hindi kasi nakipag-isa sa word. Naging church attendees lang. Walang authority. May karamdaman, niribig mo kanda, ayaw mataboy ni Satan. Kaibigan ito, ibig mo. That's it, mga kapatid. Pero isang tao, mga kapatid, na mayroong authority ni Lord. No? Liwanag siya, paglakad niya sa kadiliman, natataboy yung kadiliman. Presensya pa lang niya, no? Tumating yung Lord, presensya pa lang doon, nanginginig na yung demonyo. Sabi ng manyak doon sa Gadara, nandito ko ba para ibulol kami sa impyerno?
Itapon mo na lang kami dun sa mga baboy. Nanginginig eh. Presensya pa lang, di pa lang sasalita. Sabi Lord, go! No? Talo na yung mga baboy dun sa bangin. Because the devil recognized the presence. Yung mga tao hindi na-recognize yung presensya eh. Di ba? Amen. Praise be to God. Saan na tayo? At sila'y pag-arian niya sa magitan ng isang panghampas na bakal. Mabaksik si Lord dito sa Thyatira. Nakita niyo yung kanyang mga pananalita. Kasi makapal yung espiritu ng Jezebelism. Masyado yung malaki yung na-invade niya. Gaya ng pagkadurog ng mga sisiglang lupa na magpalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. At sabi, I will give him the morning star. No, sabi, at sa kanya ibibigyan ko ang tala sa umaga. Ano sabihin ng tala sa umaga? Sabi ni Brother Branham, the morning star means he stand alone. No? Amen. Ano bang pwedeng kumain sa kanya? Para hallelujah. Amen. No, he stand alone, sabi. He's God's watchman. No, sabihin ng the morning star, he's God's watchman. No, gusto din makinig. Kaya, tumitik-tik sa atin. Ano kaya pinipreach dito? Ano kaya meron dito sa fellowship na ito? No, minsan, rin inaalam nila. May mga spirit na inaalam din nila. Totoo yan. Amen. Amen. Hallelujah. Di siya natatakot, no? Ano ba yan? Nababarbecue ba yan, Brad? Masarap i-barbecue yan. Hallelujah. So sabi ni Brother Branham, doon sa message ng Watchman, what it is, the morning star, the church of the living God today, who's the watchman of the tower, warning the nation and the people. It is stand alone, amen, that stand for God and stand alone. So sabi, I will give him the morning star. Ibig sabihin, pag nanagumpay ka mga kapatid, no, ang morning star para siyang God's watchman. Paparating pa lang yung panganib, may nag-warning na sa'yo. May kapahigang ka na nakukuha. No, hindi ka direkta dun sa kapamakan, kundi merong overlooking, 'di ba? Ganun sa mga sa mga labanan, 'di ba? Merong mataas na tower at may nakapwesto doon, God's watchman. Morning star, sabi ni Brother Branham. At nakatayo doon. No, isipin mo, may paparating na panganib, no, pagkakalooban tayo ng morning star ni Lord. 'Di ba? Merong lookout. Oy, mga anak ko. Andiyan na yung deception. Andiyan na yung red horse rider. Nandiyan na yung tribulation. Merong war, merong earthquake na mangyayari. Kasi merong morning star na nandun sa tower. The anointing of God, the presence of God. Winawarningan na niya yung mga God. Warning before judgment. Kaya nga si Brother Bana, he's a morning star. Meron din siyang kaloob noon. It's a God's watchman. Yung mga yung mga hindi nakakonek kay Lord, walang watchman dyan, walang morning star dyan. Kaya, sige, welcome kayo, kay Rapan. Karamdama, welcome. Magulat, ba't may kamatayan dito? Ba't may mga ganito nangyari sa bahay? Walang nagbabantay, walang watchman, walang morning star. Naintindihan nyo na? At sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga, God's watchman. Tagapagbantay sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kalusugan, sa iglesia. Oh, my hallelujah. Praise be to God. No, the morning star is shining. It's ready to reflecting the light. The sun is shining on the star. It is not the church. It is not the person. It's the sun that's reflecting on the star that reflect the sunlight to the earth. Amen. Hallelujah. May gusto pa akong basahin, mga kapatid. Sabi ng ating propeta, this is a woman's world. Dominating female yung ating panahon. Ito daw ay isang mundo ng kababaihan. At sabi sa 2 Timothy 3:1-7, this know also that in the last days perilous time shall come. No, for men shall be lovers of their own self, covetous,
boaster, proud, blasphemer, disobedience to parents, unthankful, unholy. So, yun daw ang ating panahon. Hallelujah. At dito sa Thyatira message, mga kapatid, we can see women today in political world, mga kababaihan, kasi Thyatira means dominating female. Entertainment, may kita mo ro ang mga babae ay namamayagpag sa politika, sa entertainment. No, businesses, sa mga passion, puro mga babae. Sa mga social, sa jobs, sa state, sa church, hosting world, media world, anything, no, lahat ng beauty pageant, lahat ng mga event, mga kapatid, puro mga babae. Nagbenta ng gulong na ganito, may nakaubad na babae. Nagmodel ng mga alak na ganito, may nakaubad na babae. Pintura yung kanyang binibenta, produkto, mayroong babaeng naka two-piece. Woman's world. Sa trap of Satan. Jezebalism. Binibenta, motor, ang dahil mga naka-display mga babae dun sa may shop, sa motor shop. Bibenta ng gulong, bibenta ng mga parts. Motor, binibenta, pero babae. Kotse yung binibenta, puro babae, mga model na nagbibenta. Dominating female. Woman's world. Andito na ba tayo sa Sodom and Gomorrah? Oh yes. Hallelujah. Amen. May gusto kong basahin, mga kapatid, before we close dito sa message na Thyatiran Church Age. No? Sabi dito, it is most worthy of note that the very name Thyatira means dominating female. Ako, mahal ni sa Iris. Tayo natin. Sabi niya, Thyatira means dominating female. Dito sa Thyatiran Church Age. Church Age book, mga kapatid, the message. O type na lang niya, a dominant force. A dominant force. Yan, lalabas yan. A dominant force. Okay, yan. No, sabi yan, Thyatira Church Age. Ito mismo yung ating aklat, no? Sabi, it is the most worthy of note that the very name Thyatira means, sabi ni Brother Branham, dominating female. No? Thus, this age is characterized by a dominant force. A force that ruthless invades all, conquer all, and despotically controls. Now, a dominating female is the greatest curse in the world. So, sabi ni Brother Branham, greatest curse. Sumpa, mga kapatid. No, kasi ang daigdig na to, binaligtad na nila. Yung standard ni Lord, binaligtad nila. Kaya tinawag ito na dominating female is the greatest curse in the world. The wisest man the world ever saw was Solomon. Oh my. And he said, I apply my heart to know and to search and to seek out wisdom and the season of the things and to know the wickedness of folly, even of foolishness and madness, and I find more bitter than death the woman, whose heart is snare and nets, and her hand as the bands, whose pleaseth God shall escape from her. But the sinner shall be taken by her. Behold, this I have found, said the preacher, counting one by one, find out the account, which yet my soul seeketh, but I find not. One man among 1,000 have I found, but a woman among all those have I have found. No? Ecclesiastes 7:25-28. No, kaya sabi ni Paul, sa kanyang kapatuloy, no, sabi, I suffer not a woman to teach, to serve authority. From the Garden of Eden onward, woman has constantly and successfully tried to take control over men. And right today, it is a woman's world with the goddess of American being a naked female. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? May kita natin, no, kaya sabi ni Timothy at ni Paul, mga kapatid, 1 Timothy chapter 2, 11 hanggang 12. Sabi niya, let the woman learn in silence with all subjection. No, ang babae daw ay, hindi pinintulutan mangaral, kundi tumahimik na may buong pagpapasakop. At sabi sa 12, but I suffer not a woman to teach, nor to serve authority over the man, but to be in silence. Now we can see, even sa YouTube, nandiyan yung mga woman preacher, dominating female. Kaya itong dominating female, nandito sa atin. Nandito na, namamayagpag dito sa generation na ito.
We can see the YouTube woman's preacher, pastoring the congregation, na babae, nangangaral, pinapastoran niya yung congregation niya. We find this woman's world always competing over the men. No, sabi ng mga babae, kaya din namin yan. May basketball yung mga lalaki, may basketball din ng mga babae. Kaya din namin yan. Lahat. Kaya mag-drive ng mga lalaki, kaya din namin mag-drive. No, hindi sa woman's world. No? Always competing to a man, mga kapatid. May manager na lalaki, may manager din na babae. May presidenting lalaki, may presidente din na babae. Always competing over the man. Amen? We find this woman's world always competing over the man. We can see in Congress, diyan, may mga babae sa Congress. You can see in the government, mayors, churches, administration, offices, factories, captain in the city. There are many women in position because this is the woman's world. We can see we live in the perilous time. It is controlling everything, forces and power. Amen. Sabi ng ating propeta, woman is not ordained of God in the higher or ironing disposition, but to be submissive to the male according to the scripture. No, ang tunay doon na babae, a true woman na nasa kanyang posisyon is not to be dormant, hindi siya itatrato ng lalaki na dormant, but a queen of heaven dahil bahagi siya ng lalaki. Kaya nga si Adam, diba? Yung treatment niya kay Eva, queen of heaven. So, dapat ganun tayo, mga kapatid. Hindi sila dormant. Amen. Siya ay under authority and not rule over the man. Kung masisira doon yung posisyon, yung image ni Lord na ito na ibinigay sa kanya, mapupunta rin ito doon sa perversion, mga kapatid. No, if you allow your wife in this position, you become perverted. No, pag pinahintulutan mo doon yung babae sa tahanan o yung asawa mo na magbaligtad. No, yes dear, tigasin ako dear. Hindi ibig sabihin, no, yung gawain bahay, okay yun, normal yun, magtulungan. Pero ibig sabihin, pagdating sa mga decision making, pagdating sa authority, sa word, sa mga mas higher na mga decision, dapat yung lalaki. Pamamahala, pagbibigay ng wisdom, pag-aruga sa mga lahat, pagbibigay ng instruction, dapat nanggagaling sa lalaki. Ilan siya sabi, pero pagdating sa gawain bahay, hati-hati. Yeah. Hindi pwede, oh, ikaw yung ganito, ganyan. No. Hindi po ganoon, mga kapatid. O sabi sa Bible, magpasakop ba ka ba? No, hindi. Nagkapasakop mo yung asawa mo, bulastog din naman, yung lalaki, hindi rin naman sumususalta ni Lord. Ako niya ibig sabihin? Amen. Hallelujah. But a true woman, no, siya dahil nagpapasakop doon sa authority. No, she's never wear a garments pertaining to a male or cutting their hair. No, hindi daw, yung babae daw, hindi niya sinusuot yung panlalaking kasuotan. At yung babaeng mapagpasakop, hindi niya ginugupitan yung kanyang buhok. Hallelujah! Pag ginupitan mo yung buhok mo, pagpapakita na hindi magpasakop dun sa yung husband, natural husband at spiritual husband sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kala nyo, basta lang yan. Hanggat hindi ka makalaya dyan, mga kapatid, may problema ka. Jezebalism. Dominating women. Controlling your children, controlling your husband, controlling your household. The spirit of Jezebalism. Tutuloy ko ba? Okay lang ba yung katong preaching? Oh my, I'm preaching the message. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Bible said, any woman that puts a garment pertaining to a man, it's an abomination. No, magsundo ng kasuotan. No, vice versa. May mga lalaki naman, nagpapalda sila. Nagsusuot sila ng high shoes at kasuotan babae naman. Kala mo, babae, yan pala. Baklita. Oh, my hallelujah. No, pare sila sinumpa. Yung babae naman, nakabaligtad yung sombrero. May tattoo, yung lalaki, papatattoo din siya. Pabagoy niya yung uri ng kanyang katawan at kanyang voice. Hallelujah. Perverted guy. Amen. Oh my, wag natin mix, wag natin balik na rin. Kung babae ka, babae ka. Kung lalaki ka, lalaki ka. Walang middle. Dito ako sa sa unisex ako. Unisex ako. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, pwede sa hayop. Oh my. God of mercy. Amen? You know what I mean, mga kapatid, no?
Hallelujah. Amen. One more scripture. 1 Timothy 2:11-14, and we're closing. Bakit daw hindi pinahintulutan ng babae? Dahil ang unang nadaya ay ang babae sa halaman ng Eden. Dati equal sila ng lalaki. Yun lang po. Hindi dahil bawal sila sa ganito mga... No. Pero alam niyo, darating ang time. Kaya nga this is the restoration of the bride tree. Na pagdating ang Panginoon at ang bride, pantay na sila. May papanumbalik tayo dun sa ganung kondisyon. Pero ngayon, sa ating kondisyon, because this body, sticky nature, pest house, mga kapatid, hindi mo pwede yan. Amen. No? 1 Timothy 2:11-14. Ang babae, mga ngaral ay tumahimik na may buong pagpapasakop. Pwede ba sabihin ng church, amen? Amen. Can I church, amen? Amen. Ang sabi dyan sa English, let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, sabi dyan. Ngunit hindi ko pinahintulutan ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno. Ang mga babae, pwede sila sa pagluluto, pwede sila sa paglilinis, pwede sila sa pagbabaganda ng simbahan. Marami silang pwede magawa. Pwede silang turuan yung mga kabataan kung paano mamuhay ng tama. Inyo sa amin, pwede silang mag-witness. No, pwede silang mag-akin ng tao ating kayo sa church. No, mag-witness, hindi masama yan, mga kapatid. Nasasabi lang dyan yung sa pulpito. Kasi may mga babae na tigasin din, di ba? Talaga na ipagpaligsahan sa preaching sa lalaki. Ang dami yan sa YouTube, mga kapatid. No? Itong posisyon ito, mahalaga to. Kasi ang iglesia ay babae, ang Lord ay lalaki. Amen. Ang bride, babae yan eh. Amen. Asawa tayo ni Lord, mga kapatid. May nagpapasakop sa ating headstone, sa capstone, mga kapatid. Why? Ano daw dahilan? Ngunit hindi ko pinahintulutan ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Next. Sapagkat, ito ang dahilan, si Adam may isang unang nilalang, saka si Eva. Okay? At si Adam ay hindi nadaya. Tama? Hindi naman si Adam ang nadaya eh. Ang ginawa ni Adam, dahil nagkasala na yung asawa niyang babae, kinuha niya parang si Lord. Niredeem niya. Hindi niya pinabayaan. Sinamahan niya. So, si Adam, is a type of Christ din yan eh. Diba? Pero hindi siya nadaya ng serpente. Diba? Sinang-ayunan niya. Ginawa na niya yung ginawa ni Eva. Yung kasalanan, no? Mublob siya rin sa kasalanan. Because it's a type of Christ. Amen? Pero si Adam, yung babae na daya ng serpente sa halaman ng Eden. So, kaya dahil doon sa pangyayaring yun, hindi sila pinahintulutan mamuno sa panahon ito. Dati equal sila eh. Kung sabihin ni Adan, ni Eva, pwede mangyari. Pero dahil sa pagkakahulog from the Garden of Eden, yun ang dahilan. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Let's all stand. Bless the Lord, all my soul. Uwitin natin. Amen. Bago yan, tayo manalangin. Lord, salamat sa araw na ito, sa iyong mga salita. At inunveil mo, Panginoon, ang Espiritong ito. Paano ito, Panginoon, ay sinasakop niya. Lord, the church level, the nation level, Lord Jesus. Hanggang sa aming panahon, we can see the Spirit, Lord, kung paano ito namamayagpag. But we thank the Lord for the men's of the hour. We thank the Lord for the eagle anointing, the prophet of the end time, to expose, Lord God, the depth of Satan. Kaya salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami kung may mga sitwasyon, Lord, na pamilya, individual na nandoon condition, Panginoon. Tulungan mo i-align namin, Lord, ang aming buhay, ang position, Panginoon, mula sa lalaki, sa babae, sa mga anak, mula sa pastor, ganoon din sa iglesia, Lord, sa mga minister, sa mga manggagawa, Panginoon. Dahil, Lord, Ikaw ang aming head, Ikaw ang aming ulo, Panginoon.
Tulungan mo kami, Panginoon, na magpasakop, Espiritong mapagpasakop, mapagpakumbaba. The spirit of the silence, the seventh seal, Lord Jesus, sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat mga nanay, Lord, ang aming mga anak, ang iglesyang ito, ang iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy kami nagpapasakop sa iyong salita. Ito namin, Lord, ang aming paglalakbay sa journey ito, Panginoon. Salamat dahil inilabas mo po kami. Hanggang kami ay magkamap-higher, hanggang kami maiposisyon mo, Panginoon, sa tamang posisyon. Dahil, Lord, ang sangkatauhan, ang iyong nilalang, Lord, ay nawala, na-disposition sila, Lord. At Lord, this is restoration message. Kami ay ibinuposisyon mo, Panginoon. Salamat sa salita, salamat sa gabay, salamat sa instruction mo, Panginoon, sa umaga pong ito. May you bless your people. Bless your word. Bless mo, Panginoon, ang lahat ng makarinig, Lord God, ng mensaheng ito. For your glory and honor, Lord Jesus. Amen. 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 Let's worship the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship. Sing the first verse. Holy name. The sun comes up. Hallelujah. The sun comes up. It's a new day dawning. Glory. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Hallelujah. Oh, bless the Lord. God bless you. Oh, my soul. Oh, my soul. Glory. I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Second verse. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Oh, I'll worship your holy name. Oh, I'll worship your holy name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat. Thank you, Lord. We praise you, O God. We worship you, O God. Salamat sa ating Panginoon. Sino pong pinagpala ngayong umaga ito, mga kapatid ko? Amen.
Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating mahal na pastor, oh God. Nandiyan siya para pagpagamit sa ating Panginoon, oh God, para mapakain ng mga lingkod sa dako ng Pampanga, oh God. Salamat. Salamat sa biyaya niya, mga kapatid ko. Hindi tayo naging stagnant, mga kapatid ko. Keep moving yung journey natin, mga kapatid ko. Kung saan, sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa huli siya maliligtas, mga kapatid ko. Keep on walking, mga kapatid ko. Magtiis lang tayo. Huwag tayong gumaya sa iba na Jezebel spirit, mga kapatid ko. Magpasakop tayo sa mga asawa natin, mga kapatid ko, mga kalalakihan, mga kapatid ko. Dahil ang biyaya ng Panginoon na nandiyan sa bawat bride niya ngayong kapanahon na ito, sabi ng ating propeta, pinakamapagandang panahon pero pinakamapagpalang panahon, oh God, dahil nandiyan ang mga bride niya sa huling panahon na ito, oh God. Salamat sa ating Panginoon, salamat sa biyaya niya, oh God. Bless the Lord, oh my soul. Bago ko tawagin nating mga kapatid, Brother Opie, sa huling panalangin. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Yes, oh God, hallelujah. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. For the last time, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, God bless you, Brother Obi. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. For the last time, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Worship Your holy name. I'll worship Your holy name.
hallelujah, Lord Jesus. Oh God, hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyo muli, Panginoon, sa Lord, tanghaling ito, sa umagang ito, Lord God, na ikaw ay nagpakahayag sa aming kalagitnaan. Lord, kami naroon na, Panginoon, sa iglesia ng Thyatira, Lord God. Lord, marami kang ipinapakita sa amin mula pa nung unang iglesia, oh Lord Jesus. Lord, sa pagkakataong ito, God, ay nais mo, oh God, alisin sa aming buhay, Panginoon, ang Jezebel spirit na ito, Lord Jesus, oh God, na nais pumasok, Panginoon, Lord, ang spiritong ito, Lord God, sa bawat mananampalataya, sa bawat tahanan, sa bawat iglesia, oh Lord Jesus. Oh God, marami pong salamat, oh God. Ayaw mo, Lord, na mabahiran kami, Panginoon, maging sa aming pag-iisip, Panginoon, ng spiritong ito, oh God. Lord, maraming salamat dahil sinasabi mo, oh God, ang dapat mangyari. At ito'y nangyayari sa aming panahon, Lord. Pero Lord God, mayroong mga babae at lalaki, Panginoon, na maninindigan, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo, Lord Jesus. Lord, hindi sila, Lord God, na papasok, Panginoon, sa mga espiritong ito. Dahil Lord, gawa may sabi, ang magtagumpay ay pagkakalooban, Lord God, ng kapahamalaan sa bawat bansa. At bibigyan ng ikaw ay bibigyan ng pagiging talas sa umaga, Lord Jesus. The morning star, oh God. Lord, ito isang, Lord, magbibigay sa amin, Lord God, ng isang kapahayagan, Panginoon, na watchman, Panginoon, sa aming buhay, na mayroong gagabay sa amin, Panginoon, mayroong Espiritu Santo, Panginoon, na nag-iingat sa amin, oh Lord Jesus. Oh God, Lord, maraming salamat. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito, Lord, ang mga revelations, Panginoon, na inihayag mo ngayong umagang ito, Lord, ito'y tumimo, Panginoon, sa bawat kaluluwang narito, Panginoon. Lord, ngayon din nalaman din namin, Panginoon, na mayroon palang malalim na bagay si Satanas, Panginoon. At Lord, ito'y pinapahayag mo sa amin, Lord, sa umagang ito. Lord, alam din namin, Panginoon, na mayroong deep things of God, Lord God, na ipinapahayag ka. At higit doon, Panginoon, mayroon ding deep things ang Satanas, Panginoon, sa aming buhay na nais umatake. Na nais, Lord, alisin kami, Lord, sa paglilingkod sa iyo. Lord, nais na, Lord, ang aming pagsunod sa iyo, Lord God, ay maging hadlang, Panginoon, oh God. Pero Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa iglesia ng Thyatira, Panginoon, ay inihayag mo, Panginoon, ang mga bagay na ito. At patuloy na tinutulungan mo kami. Inihayag mo sa amin, Panginoon, Lord, ang dapat namin gawin, O Lord Jesus. O God, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Salamat sa iyong sweet presence, Panginoon. Salamat sa iyong Espiritu. Alam namin, Panginoon, na Lord, ang diablo, Panginoon, si Satanas ay hinahadlangan niya lahat ng bagay na kaya niyang gawin, Panginoon, upang hindi kami makarinig ng mga salitang ito, Lord Jesus. Pero Lord, nariyan ka, Panginoon, na patuloy na nagbibigay, Panginoon, Lord Jesus, ng kalakasan sa amin, O God. O Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito ay nakamit namin ang kagalingan. Hindi lamang sa katawan, Panginoon, kundi sa Espiritu, Panginoon, O God. Hallelujah. Salamat sa iyong Espiritu Santo na patuloy na nag-iingat sa amin. Lord, patuloy na ingatan mo po kami parati, Panginoon. Gabayan, Panginoon, sa aming lakad at sa aming paghiwa-hiwalay, Lord God, sa umagang ito, Lord Jesus. Ikaw pa rin ang siyang mamayani sa amin, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi, Lord. Hayaan mo ang mga salitang ito ay manatili, Panginoon, Lord God. Dahil ang salita mo ay, alam namin, Panginoon, ito'y mananatili. At kapag ito'y nasa aming puso, Lord, mananatili rin kami, Panginoon. Oh Lord, marami pong salamat, Lord, sa aming tahanan na daratnan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Lord, sa aming pag-uwi, salamat sa iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon, na patuloy mo itinataguyod, pinalalakas, nililinang, binibigyan ng talento, Lord God. Hallelujah. Dahil namin, Lord, mayroon kang plano, Panginoon, sa lugar na ito. At ang bawat isa, Lord God, any members of the body, Panginoon, iyong katawan, O God, ay mayroong gagawin, Panginoon, sa lugar na ito, Lord Jesus. O Lord, marami pong salamat, O God, at patuloy na inaabangan namin, Panginoon, ang susunod na iglesia. Lord, at kung ano pa ang iyong ibibilin sa amin, Lord God, sa kaluluwang ito, Lord Jesus, bang kami, Lord, ay manatili sa iyo hanggang wakas. Kaya maraming pong salamat sa iyo. Salamat po sa umagang ito, at patuloy na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ipasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalang Kristo Jesus. Ito po ang aming samod na langin. Amen and Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Magkamayan po tayo. God bless you, sister. God bless you, brother. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to